Mga kabayan, si Kamano po inyong likod ay muli na naman po magkukomento po sa inyo. Samahan niyo po dito sa Tambayan mga kabayan at tayo po yung magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong tinatawag di umanong tagapagsinungaling ng Malacanang at tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. At natanong po siya ng mainstream media bilang isang abogado kung ano raw po masasabi niya sa impeachment ng Vice President. Ito po. Unahin na po natin at pakinggan na po siya. At pakinggan din po natin yung iba. Ito po, umpisa na po natin. Magkakilala ba tayo? As a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? As a trial lawyer, not as a palace press officer. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya, kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. As a trial lawyer, Po mga tambay. how do you assess the credibility? Sinagot niya po yon bilang trial lawyer, bilang abogado. Kahit daw po ikaw ay kriminal, nakakulong, basta pwede raw pong pakinggan. Ang tanong, wala na bang cross-examine yan? Kung pwede pala pakinggan yan nakakulong, bakit ayaw pong imbestigahan at pakinggan ang 18 Marines? Eh napakarami rin po nilang alam. Pero pagdating po kay Madriaga, okay po. Pero pagdating po sa 18 Marines, ayaw na ayaw po nilang imbestigahan. Ganon din po si Saldico. Hindi po ba nakapagtataka? Masyado po yatang one-sided ang abogado po yata na tinatawag na tagapagsinungaling, di umano. Ito po, panoorin po natin ito kung paano po lumalabas ang ginagawa po nila pagdating sa Vice President. Lights! Camera! Action! Ito po, pakinggan po natin itong sila Coco Martin. Panoorin po natin, mga kababayan. Natatawa ka ba kay Vice Ganda? Action! Cut. Ngiti ka agad. Angas muna. Pag gumanong ka na yung ngiti. Pag pangatluwang gano'n namin, exit. Exit. Angas muna. Yan. Duty. On action, ganun ka. Yan. Huwag mo paglaro yung bibig mo, maano. Normal lang. Normal ka lang. Ngayon. Game. Angas na maganda. Nasa mata, more than the mouth. Relax. Kim. Rolling 5, 4, 3, 2. Your mouth. Magaling mo. Mata lang. To say something. Ang dangon ka na. Naghanap na yung chichibrutsi. Iwan niya agad. Angas muna. Pag gumanong ka na yung ngiti. Pag pangatluwang gano'n namin, exit. Exit. Angas muna. Yan. Malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Ay nako, naging maalaala na po. Yan, ginawa na po ng movie o teleserye ni Direk Coco Martin, mga tambay, si Madriaga. At yan po ang pinaniniwalaan na witness ni Auntie Claire, mga kabayan. Ito pa po ang kanyang witness. Ganito po katindi ang dapat paniwalaan ng taong bayan na may kredibilidad. May kredibilidad. Kahit daw po nakakulong, kahit pa nagbebenta ka raw ng aliw, basta makapagsalita ka at meron ka nalalaman, ay dapat kang paniwalaan. Pero ang mga ex-marine na napakarami ebidensya, may video pa, mga kabayan, at may mga address pa ng dinideliveran, ay hindi po pwedeng imbestigahan. Fake news at politika, mga kababayan. Ito pa po, panoorin pa po natin ito. Guillermo, what are you doing there? Mr. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death
penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong sila Ramil Madriaga. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Pag hindi namin tututukan to, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup, sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang nasa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas. Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin is 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to positioning, talagang yung vantage point sila, may mahirap pasukin. Nag-umpisa lang maggalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakailerang mga armas. Nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis na panganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga pala. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga. 1996 pa, mga kababayan. Biruin mo, yung grupo ng Madriaga ay yan po ang kinukuhanan po. At syempre po, pagdating po sa Malacanang at doon po sa tagapagsinungaling nila di umano, ay credible, may kredibilidad po ang witness na si Madriaga. Dapat daw po pakinggan ang mga sasabihin nito. Mga kababayan. Pero pagdating po kay Gutesa at sa mga soldiers, ex-marine at kay Saldico ay hindi pwedeng pakinggan. Hindi pwedeng imbestigahan ng Kongreso at Senado. Hindi. Walang kredibilidad. Kailangan ang magsasalita ay laging nakakulong. Sa kulungan manggagaling. Kahit nakakulong ka pa. Kahit convicted ka pa. Basta may nalalaman ka. May kredibilidad ka. Ganon po ba, Auntie Claire? Pero pagdating sa trilyon at daan-daang bilyon na delivery, may patotoo, may ebidensya. Napakarami ebidensya. Sinisiraan. Walang kredibilidad. Kailangan pang imbestigahan ng NBI at Ombudsman. Pero si Madriaga, hindi na kailangan imbestigahan ng NBI, ng Ombudsman, at ng DOJ. Sapat na magsalita siya. Wala na pong cross-examination o cross-examine, mga kababayan. Pero pagdating sa mga soldiers, ex-marine, kailangan pong i-cross-examination pa, mga kababayan. Ganon po kalupit ang binago ng Pilipinas. Napakahusay na abogado. Napakahusay. Ganyan din po sa Kongreso. Ubod din sila ng husay. Pwede pong magsalita, pero hindi pwedeng questionin si Madriaga. Hindi pwedeng i-cross-examination si Madriaga. No. Hindi pwede. Pwedeng magsalita at magbintang. Pwede siyang magbintang ng magbintang sa kanyang affidavit, pero hindi mo pwedeng i-cross-examine si Madriaga. Mahusay na mga abogado at ganun din po kahusay na abogado pala yang nasa Malacanang, ang tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Yan po mga kababayan, ganyan po kabasura. Ganyan na po kabasura nung sila na po ang nanunungkulan sa ating bansa. Naging basura na po. Naging basura na po di umano ang gobyerno ngayon. Hindi po ba? Mas pinaniniwalaan po, pinapanigan ang mga may kaso at may conviction pa. Diyan po sila naniniwala.
yang mga hayop na yan, di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Phil Am, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Mila Yi. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po muna tayo. Bye-bye!